Kung hindi ako nagkamali, ang panauhing yun ay si Nuli. Kakaiba ang pagiging bunggaitan ni Nuli at maging ang bertud na tinataglay nito. Sapat na itong basihan upang maintindihan ko ang plano ng mga asbo. Mag-ingat kayo. Maaring ikaw ang sadya ng mga ito. Nang marinig ito nila Manong Duming, halos hindi nila maunawaan ang rason ni Huro. Hindi nila lubos mawari kung paano nagkaroon ng koneksyon ang tinatagong abilidad ni Nuli. Maaring isa sa mga asbo ang naghangad sa kapangyarihan ng diwata. Hindi man yun mapaliwanag ni Huro, pero yun ang sinasabi ng kanyang kutob. Sa pagpatuloy ng kanilang inuman, wala na silang napag-usapan kundi ang mga asbo. At ang sinasabi ni Huro na mga sabungirong may kapantay na lakas, kagaya ni Nuli. Dahil na rin sa kanilang usapan, kung kaya't kung saan-saan nadapo ang kanilang usapang yon. Tungkol sa mga nilalang, kung tawagin ay asbo. Dahil bihasa si Huro pagdating sa mga nangyari ng nakaraan at kwentong bayan, may damanggit itong isang istorya na nagpatayo ng mga balahibo nila. Alam nyo, sa pananatili ko sa mundong ito, marami na akong narating na lugar at nakasalamuhang mga taong may itinatagong kakayanan. Sa pagtungo ko ng Talamban noong dekada 70, mayroon akong naabutan sa lugar na yon, na isang digmaan na maging ako man ay hindi mapapaniwala. Ang naganap na digmaan noon sa Talamban, Talinis at sa pagitan din ng mga asbo. Kaya ding makapaglakad sa sikat ng araw. Hindi ko man mawari kung saan nagmula ang gulong yon, ay labis akong napapahanga ng taong yon. Inar ang kanyang pangalan at isa siyang malakas din ang tingero na mayroong natatanging abilidad. Balita ko, dalawa itong magkakaibigan na nadapo sa bundok ng Talinis. Dahil sa pamalabis nitong makakuha ng mga gamit sa kanyang ambisyong manukan, ay nagpasya itong puntahan yung naging kaibigan nitong matanda na nakatira sa tuktok ng bulkan na yon. Kahit tatlo lang silang magkasama-sama, hindi sila natinag sa dato ng mga asbo na minsang namumuno sa uri nito. Wala akong nakitang ordinaryong aswang sa lugar. Gawa ng ayon sa mga matatandang nanirahan doon, karamihan sa mga ito ay pinapatay o di naman kaya'y inalipin ng mga matataas na uri ng asbo. Wala akong masyadong impormasyon sa nagngangalang Inar, pero sa kadahilanan, tanging sabi-sabi lamang ang narinig ko sa Talamban na yon. Kilala mo naman ako, Duming. Mapanaliksik akong tao eh. Kaya hindi ko na pinalagpas ang pagkakataong yon. Minsan ko na ding nakita ang matandang kasama ni Inar. Alam kong wala sa inyo ang nakakilala dito, dahil kasalukuyan kayong naglalakbay nun. Pagkwento ni Huro. Hanggang doon na lang ang nalalaman ko sa katawan ni Inar. Pero labis akong napapahanga sa aking nalaman. Alam ko yan. Kilala ko din si Inar. Dahil putok na putok din ang pangalan niyan sa hinagbaan. Halos lahat yatang matatandang nabubuhay noong dekada 70, kilala ang uri ng mga asbo. Dahil sa ginagawa nila noon ni Inar. Wika naman ni Mang Carpio. Halos na puno ng tawanan ang kanilang usapan
dahil alam na alam din pala ito ni Mang Carpio at Manong Duming. Sa patuloy ng kanilang inuman, halos gumulong na ang iba sa kanilang inuupuan at doon nila napagtanto na ang tubang kanilang iniinom noon ay magkaiba ang aroma sa tuba ng nyog kumpara sa lasa ng tuba ng ibyok. Dahil sa kalasingan, hindi ininda nila Manong Duming ang ilang tuba ng ibyok. Matapos nilang mag-inuman, nadatnan sila ng umaga sa mismong bakuran ni Horo. Hindi na nila nagawang makapasok sa kubo nito dahil sa walang humpay nilang pag-inuman noong nagdaang gabi. Sa pagsapit ng bukang liwayway, maaga pang nagising ang pangkat ng ermitanyo dahil inaayos pa nila ang kanilang mga gamit sa loob ng kubo ni Horo. Mananatili sila ng ilang araw sa kubo nito at hindi mawala dito ang kanilang libangan, kundi dumayo ng sabong sa kabilang bayan. At dagdag pa ng ermitanyo na sa loob ng ilang araw na yon, ang gagawin ng ilan nilang pangkat ng mga albularyo ay kumuha ng mga halamang gamot na doon lamang nabubuhay sa tinago. Naubos na kasi ang ilan nilang ganong halaman, kaya naman hindi sila pwedeng babalik sa lugar nila Nuli na hindi dala ang ganong uring halamang gamot. Dagdag pa ng mga albularyo na ang mga halamang gamot na kanilang hinahanap noon ay ang gamot sa mga pasyenteng may hindi kaya-ayang sakit. Nagsisilbing pangpahid sa mga kulam at barang ang halaman na yon at pangpaalis sa mga masasamang espiritu o anumang tanim ng isang dyablo at mga demonyo. Nang malaman na nila ang kanilang hinahanap, pinili din nilang gawin ang kanilang trabaho ng araw din na yon. Samantalang nawala sa kanilang isipan ang mga aspo sa kadahilanang nakalimutan nila ito dahil sa kalasingan. Nang maayos nila Nuli ang kanilang mga gamit patungong bundok ng tinago, ay nilapitan nila sila Manong Duming at Horo para magpaalam. Manong Duming, Tiyoro, tutungo na kami ng bundok. Saka na kami pumuntang sabungan matapos naming kumuha ng mga halamang gamot. Wika ni Nuli. Sige ho, mag-ingat kayo ha. Sila Danilo at Tonyo, sabihan mo na bago sumapit ang tanghali, makabalik na kayo rito. Tutungo kasi tayo sa bayan upang sa gayoy maliw naman ang ating mga sarili. Wika nito. Kung ganun Manong, dumiretso na lang kami rito. Sabay na lang kami sa inyo. Bala ko kasing ilaban tong mga panabong ko eh. Wika naman dito ni Nuli. Sige, kayo ang bahala. Basta sundin nyo lang yung sinasabi ko. Sagot naman ng ermitanyo. Ayos yan Kanuli. Mapapalaban na naman tayo mamaya. Wika naman nila Karding. Ganun ba? Mamaya dalhin ko rin itong dalawa kong si Bagwis at Mayahin. Maraming dayo ngayon, galing sa kabilang bayan. Kaya masasabi kong magiging masaya ang laban natin ngayon. Wika naman ni Tiyoro. Nang marinig nila yon ni Nuli, kaagad na silang umalis habang may kagalakan sa kanilang mga sarili. Matapos yan, agaran din silang umakyat ng bundok upang hanapin ang pinapahanap ng ermitanyo. Sa pag-akyat nila sa bundok na yon,
Halos pigil hininga ang ibang kasama ni Nuli sa bawat paghakbang nila sa mataas na bangin na kanilang dinadaanan. Paniguradong isang pagkakamali mo lang sa paghakbang ay sa ibaba ka pupulutin. Pasalamat sila noon dahil walang naisa sa kanilang napahamak sa pagdaan ng lugar nilang yon. Nang marating nila ang tuktok ng bundok, bumungad sa mga mata nila Nuli ang napakagandang tanawin sa paligid. Halos tanaw nila noon ang silay maging ang Cadiz at sa patuloy ng malamig na hangin sa tuktok ng bundok, unti-unting inalis nito ang pagod ng kanilang katawan. Ilang minuto lang sa pagpapahinga, muli nang naghanap ang kanilang mga kasama sa paghanap sa mga halamang gamot. Kanuli, puno na ang mga sisidlan natin ng mga halamang gamot. Ano, uwi na ba tayo? Wika sa kanya sa hanay nila Danilo. Ah, ganun ba? Sige, para mas maaga tayong makapunta sa bayan. Sabik na kasi akong mapapalaban muli. Sagot naman dito ni Nuli. Katonyo, uwi na raw tayo. Marami na tayong nahuling mga gamot. Sapat na ito para sa pangangailangan ng ermitanyong Duming. Bungad naman na wika nila Karding sa nakahiwalay nilang grupo. Sige, susunod na lang kami sa inyo kung saan kayo dadaan. Si Danilo kasi ang nakakalam sa lugar na ito eh. Kaya susunod lang kami sa inyo. Sagot naman nila Mang Karding. Hindi pa man noon sumapit ang 11:00 ng umaga. Papauwi na ang kanilang grupo upang sulitin ang ilang minuto sa itaas ng bundok. Habang naglalakad sila pababa nito, sinasariwa nila ang napakagandang tanawin sa baba. Nuli, kailan kaya natin masisilayang muli ang napakagandang tanawing ito, no? Tanong ni Nuli kay Danilo. Palagi naman akong nakakita ng ganitong tanawin, Danilo. Noong mga panahong nasakin pa ang agot. Kaya lang, palaging uminit ang katawan ko sa gamit na yon. Kaya sa tuwing nararamdaman ko yon, napapasanib ako sa mga anino ng wala sa oras. Sagot ni Nuli dito. Habang nagpapatuloy noon sa pag-uusap sila Tonyo, ay ang pagbaba nila ng tuluyan sa bundok na yon. Pasan-pasan nila ang mga nakuha nilang halaman at sa pagdating nila sa tahanan nila Huro, nadatna nila sila Huro at Manong Duming na nag-uusap habang tinitingnan nito ang hawak ni Tio Huro na bulang. Si Mang Carpio noon ay abala sa paghiwa ng mga tabako nito. Oh, Nuli, kumain na kayo. Kanina pa nakahanda ang mga pagkain nyo. Lantakan nyo yan habang mainit-init pa. Bungad ni Tio Huro pagpasok nila sa kubo. Salamat ho sa pagkain, Tio Huro. Teka, may magandang tari ka palang pagmamayari, ano? Mamaya, matutuloy ba tayo? Wika ni Nuli. Hindi pwedeng di tayo tumungo doon. Lingguhan lang nangyayari ang kasayahan sa baryo. Mamaya, aalis din ang ating pangkat. Sagot naman ito sa kanilang grupo. Matapos nilang maibigay ang mga halaman kay Manong Duming, sabay-sabay din naman silang kumain sa pagkainan. Sa pagsapit ng 1:00 ng hapon, bumaba na sila ng baryo habang bitbit ang mga manok panabong. Nais nilang makita ang bayan ng Tinago at ang dumayo ng sabungan. Bukod kasi sa mga antingero sila,
hindi mawala ang libangan nila sa tuwing wala silang misyong nilalakad. Maraming alaala noon sila Manong Duming at Mang Carpio sa lugar na nais nilang masilayan dito. Habang sila'y naglalakad, panay ang pag-ikot ng mga paningin ni Manong Duming doon sa paligid na parabang may hinahanap ito. Pagbaba nila ng bayan, bumungad kaagad sa kanila ang kasayahan sa lugar. Titigan nyo ng maigi ang kasayahan sa lugar. Kung ano ang saya ng mga tao sa umaga, ganon din naman ang pangamba nila sa pagsapit ng takip silim. Halos mga ordinaryong tao ang nasali sa mga palaro ito. Pero sa parte ng sabungan, halos lahat ng may bitbit ng mga manok ay may tinatagong hindi kanais-nais na abilidad. Malalaman mo ang sabungerong nagtataglay ng gamit sa kanan dahil napakatahimik nito kumpara sa mga may gamit sa kaliwa. Kung makakita ng dayo sa lugar nila, akalain mo tindirong ipinagpilit ibinta ang mga paninda nila. Kung ganon, Tiyo Horo, may tinitinda din pala ang mga sabungirong may anting-anting sa kaliwa. Sabat naman ni Lidyo dito. Napahalang. Dahil sa sinabat ng bata-bata ni Danilo, nagmukha tuloy lugaw na sinawsaw sa tuyo ang kanilang usapan. Tawanan sila ng tawanan noon dahil sa iba ang pagkaintindi dito ng bata-bata ni Danilo.